Merry Christmas to all of you. Amen. Although celebrate to tuwing 25. Kasi may mga pasok tayo, no? Hallelujah. So you have your Bibles with you? Isa lang may dalang Bible, ah. We thank the Lord for this wonderful fellowship. So our sister read our scripture for today, but actually, if you're going to read chapter 5, from chapter 4, it says that by man's disobedience, many were made sinners. Sino yung man na yun? Si Adam. For by man's disobedience, many were made sinners, but by one man's obedience, sino yung man na yun? Jesus Christ. By one man's obedience, many were made righteous. And it says, He was delivered for our offenses, and He was raised up for our justification. So, nagkaroon tayo ng forgiveness. Amen. Because Jesus resurrected from the dead. And that is the hope that we have. The hope that will not disappoint us. The hope that we are waiting for, that return of Jesus Christ. Because one day, our body will die, but it will be resurrected. If you are a believer, if you are born again, if you are saved, it will be resurrected from the dead, just the same way Jesus resurrected from the dead. Amen. So it goes in verse 1 that we are being justified, and we have peace with God through Jesus Christ. Ano ba yung justified? Justified means we are declared righteous. Ibig sabihin sa isang korte, you are declared not guilty. So ano ibig sabihin yun? We are justified through faith. Because of our faith of what Jesus did on that cross, we are declared righteous. Amen. Na tayo ay, we can say, we are dirty criminals or dirty sinners that need to be what? Punished, not need to die. Amen. Sentenced to death. But Jesus, amen, paid for the penalty of our sins. Hindi lang yon, sabi doon sa previous verses, before this one, sabi doon, to whom we have access by faith. Nagkaroon tayo ng access. Nagkaroon tayo, kumbaga, ng right. Amen. Right, saan? By faith. Nagkaroon tayo ng right, ng access to enter to this grace that in which we stand. Itong grace. Yung give of grace ni God, yung salvation, nagkaroon tayo ng access to the throne of His grace. And ang dami sinabi doon that we can rejoice in the glory of the Lord, in the glory of God. And not only that, because of what Jesus did, we can glory in tribulations. Sinabi ni Bro kanina yung prayer niya, di ba? That we thank you not only because of the blessings, but we also thank you, amen, through all the trials, amen, even suffering. Because sabi doon, we glory, we boast, we can boast in tribulation because of what Jesus did, what Jesus has done for us. We can boast, we can glory in tribulation because tribulation will produce what? Perseverance. Amen, endurance. Perseverance produce what? Character. Doon tayo nihubog yung character natin as a Christian. Amen. It produce character, and character produce what? It produce hope. Hope. And hope, it says, will not disappoint us because the love of God has been poured out in our hearts by the Holy Spirit that was given to us. Amen. So, kaya pag tayo tinignan natin to, when we were still without strength, it means we are helpless. We are helpless. We cannot help ourselves. Amen. To save ourselves from where? What? From the wrath of God. Alam niyo ba si Lord? Amen. Pinag-usapan natin ngayong buwan na to about the God who is love. Amen. But actually, hindi lang siya love, kundi God is the God of wrath also. At sabi sa Bible sa John 3:36, if you believe in the Son of God, you will have everlasting life. If you don't believe in the Son of God, you will not see life, but the wrath of God will be poured out upon those people who don't believe
in the Son of God. Amen ba? Praise God. Kaya nga sabi ito, without strength in due time, Christ died for the ungodly. Sino ba dito pinanganak na godly? Amen? Wala. Right? Amen? Yung bang katahimikan nyo ay pag-ayon ba yun? Oo. Amen. We are all ungodly. We are born of sin. Amen? We are born of sin. Kaya nga, when we lumabas tayo sa mundong ito, puno na tayo ng sin. We have that kind of nature which is called the sinful nature. Now, we cannot help ourselves. Gusto nating gumawa ng mabuti, but bakit ganun? Lagi tayo may struggle to do that. Amen? Eto, malapit na naman ang New Year. Madami nating mga resolutions. Amen? Siguro andun yun, hindi na ako magsisinungaling, hindi na ako magnanakaw, hindi na ako mandadaya, hindi na ako kakain ng marami. Amen? Magda-diet na ako. Blah, blah, blah. Gusto nating maging maayos yung buhay natin. Ba't ganun? Amen? Hallelujah. Hindi natin magawa. Right? Hindi natin magawa. Because what? We are born of sin. We have this sinful nature, the flesh, that always what? Battle. The flesh always battles with the Spirit of God. Kaya nung tayo maborn again, nung kayo ay maborn again Christian, nung tayo maborn again Christian, amen, yung Espiritu na yon ay nabuhay na mag-uli or na-revive. Amen. And I hope everyone here is a believer, a born-again Christian, because iyon yung experience, the amazing experience that time na born-again ka, yung second birth na tinatawag, yung ating espiritu na yon ay na born again. And umentra ang ating Panginoon. Praise God. At sinabi rito, for scarcely for a righteous man will one die, yet perhaps for a good man someone would even dare to die. But God demonstrates His love toward us in that while we were still sinners, Christ died for us. So hindi lang tayo ungodly, we are all sinners. Amen? At sinabi sa susunod na mga verse, hindi lang tayo sinners, we are enemies of God. Tayo kalaban ng Panginoon, tayo kaaway ng Panginoon, wala tayong kung saan kapayapaan sa Kanya, lagi tayo nag-oppose kay God. In yung sinful nature natin, we always oppose to the things of God. We always oppose to the word, to the counsel of God. Amen? Kaya iyon, gawin mo natin magpakabuti at maging relihiyoso tayo, hindi natin kayang isa-save ang sarili natin by good works. It's only by the grace of God that we have been saved, not of ourselves. It is a gift of God. Amen. Gift. Ngayong Pasko. Amen. Nag-expect pa kayo ng mga gifts? Hallelujah. Hindi kayo nag-expect. Nag-expect ako ng gift. Hindi kayo nag-expect? Oh. Yeah, nag-expect tayo ng gifts because that gift is showing how we love somebody, right? Amen? Hindi katulad ng mga ninong-ninang nagtatago yan. It's a way of showing your love to that person. And then, because love is giving, it's not getting, it's about giving. Balik tayo dun sa topic natin. Wala na ako. Hallelujah. So yun ang amazing na nangyari sa atin. Can you imagine ngayon, nung tayo born again, talagang may struggle. Because we grew up in this, we are shaped by this sinful, nature or living, and then na born again ka. Kaya ang dami talagang pinupurge sa atin ng Panginoon, trying to renew our mind so that we will know the good will of God, the perfect will of God for us, para malaman natin kalooban niya sa atin. And the title of our message today is God Demonstrates His Love. And I can say that God demonstrates His love. Ang dami nating pwedeng. Ito yung Romans 5:8. So many pastors or so many preachers have been preaching this. And I know that today God has a new thing that He will, give to us. So God demonstrates His love. It means God's love is unique. Unique. Amen. One of a kind.
Kasi doon sa Romans 5, sinabi diyan, for scarcely for a righteous man will one die. Very rare ang isang tao mamatay para sa kanyang kapwa. Right? Yet perhaps for a good man, someone would even dare to die. Pero sa isang mabuting tao, meron sigurong magtatangka na mamatay para sa isang mabuting tao. Amen ba? Right? For example, ang isang anak, willing siyang mamatay para sa kanyang nanay o tatay o vice versa. Of course, ang mga nanay, magulang, amen, ay kaya nilang ipagkaloob ang kanilang buhay para sa anak nila. Amen ba? Sa isang nagmamahal, mahal mo siya kasi mabuti siya, ay binibigay mo ang maski buhay natin sa kanya. Katulad ng mga sundalo, right? Dahil mahal nila ang bansa nila, mahal nila ang kanilang commander-in-chief, o yung namumuno sa kanila, or kapitan nila. Amen. They are willing to die, give their lives. Amen. Hallelujah. For their commander-in-chief. Kaya ako i-highlight yung but. It means it's very unique. Iba kung paano pinakita ni Lord ang pag-ibig niya sa atin. Kasi nung napunta siya sa krus, wala namang sa ating matuwid. Na sabihin mong, namatay si Christ kasi mabuti akong tao. Namatay si Christ kasi I'm not that bad. Hindi, lahat tayo. Lahat tayo ay marumi. Lahat tayo kaaway ng Diyos. Lahat tayo ungodly. Amen? Sabi nga sa Isaiah 53, we are like sheep who has gone astray, choosing our own way. Ganun po tayo, yung sinful nature natin. We are selfish. Gusto natin yung gusto nating maganap sa buhay natin, gusto natin. Amen? Kaya may mga conflicts sa family. Kaya may mga conflicts sa relationships. Kasi yung gusto natin, yun ang gusto nating masunod. Right? At ganun tayo kay God. Pagka tayo nakikinig ng salita niya, ang dami dyan na nagiging choosy tayo. Ayoko nito. Kasi may iba akong gusto. Kaya sabi, but God demonstrates His own love toward us, ang kanyang pag-ibig. Kanino? Kanino? Sa atin. Sa Kristiyano lang ba? Hindi lang sa ating mga Kristiyano. Hindi lang sa ating mga Kristiyano, pinakita niya, i-demonstrate niya ang kanyang pagmamahal. In that while we were still sinners, Christ died for us. Kanina may sinabi si Pas Atan, yung bills daw natin, yung mga due date, yun ang nagiging kaaway natin sa pagbibigay. Di ba? Sabi ko, naisip ko kanina, hindi naging hadlang ang lahat ng utang natin kay Lord para siya ay magbigay. Nung tayo kaaway pa niya, na punong-puno tayo ng utang, nandun siya, na binayaran niya ng kanyang perfect life. At yung pagbabayad niya, I like yung isang kanta na inaawit namin dati, I love the way you love me. I love the way you love me. It's so amazing. I love the way you love me. Parang, kita niyo kung paano niya binayaran utang natin. Hindi naman isang simpleng bagay na, okay, bayad ka na, patatawarin kita sa utang mo. Hindi, binigay niya yung buhay niya doon sa krus. He suffered a tremendous, we can say, death on the cross. Amen? If you have watched this Passion for the Christ, amen? Ano lang yun? Simple pa yun. Because when Jesus paid for our sin, binigay niya yung likod niya. Naipahampas. Doon sa tinatawag na 9 cuts, ganon yung turn. Na kapag pinalo sa likod niya,
ay kasama ang mga laman at dugo. Ganon niya ibinigay ang kanyang mga likod para bayaran yung mga pagkakautang natin na kanyang mga kaaway. Hindi para sa kanyang pamilya, hindi para sa kanyang kaibigan, kundi para sa kanyang mga kaaway. Amen. Anong kaaway? Paano naging kaaway ng Lord? Kaaway tayo ni Lord kasi lagi tayo nag-uupo sa Kanya. At hindi niya pinakita yon. Clearly displayed His love for us. When I was meditating on, for God demonstrates His own love toward us, sabi ko, Lord, hindi lang pala yung love ang makikita natin dito, kundi yung righteousness niya. Sabi ko, beyond the demonstration of love is the demonstration of His justice, of His righteousness. Amen? Na kung saan beyond, pag tingnan mo yung pag-ibig ng Ama sa atin, is makikita mo doon na napaka makatarungan, napaka matuwid naman ng ating Diyos. Na hindi niya ipinagkait ang kanyang anak sa atin na nagbayad na matinding kamatayan doon sa krus. May nagtanong sa akin dati, bakit hindi na lang pinatawad ni Lord ang tao? Kaya naman niyang gawin. Ba't kailangan pa niya ilagay ang anak niya sa krus at mamasdan niya, makita niya kung paano maghirap ang kanyang anak sa krus? Bakit hindi na lang pinatawad mga tao? Simple as that. O, may utang kami sa iyo, patawarin mo na lang kami. Pero si Lord hindi. Amen. Sabi, without the shedding of blood, there is no remission. Without the shedding of blood, there is no remission. Walang pagbabayad. Kamukha ng old covenant na kung saan kailangan magpatay ng tupa, magpatay ng baka, magpatay ka ng kambing, magpatay ka ng ibon, sapagkat kapag nga nagkasala ka at pumunta ka sa templo, kailangan ialay mo ang hayop na yon. Innocenting hayop, gigilitan ng priest ang kanyang leeg at tatagas ang dugo ng hayop na yon. Amen. Yun yung old covenant. Na hindi basta ang bayan ng Israel lalapit doon at sa temple at sasabihin patawarin mo kami sa kasalanan. Sinabi ni Lord, hindi. Kailangan mag-offer ka ng burnt offering, ng sin offering. Amen. Para sa kasalanan mo. Para maging righteous ka when you stand before God. And that's a picture of what Jesus did. And that's a picture of who God is. Nakita natin yung kanyang righteousness. Sabi ng iba, si Lord daw, si Jesus ay tao lang. Sabi ko, kung tao lang siya, paano na demonstrate ni Lord ang kanyang pag-ibig kung tao lang ang sinasabi mong Jesus? Siya ay anak ng Diyos. Right? Napaka-sama namang Diyos niyon na kung saan makikreate siya ng isang creation, ng isang tao, na kung saan iyon ang magbabayad ng kasalanan ng mga tao at si Lord ang lula nakamasid. Kung iyon ang Diyos na sinasabi mo at kung yun yung sinasabi mong Jesus, masasabi kong napakasama naman ng kanyang ama o ng kanyang manlilikha. Isn't it? Na maglilikha siya ng isang tao at makita niya, alam niya magsasuffer sa krus. At sasabihin mong God demonstrates His love towards us. It's not, right? Pero nakita natin na magbigay ang Diyos na handoon ng pain when He gave His Son. Sabi ko, beyond this, God's demonstration of His love is demonstrate mo rin yung righteousness mo. Na kung saan sinabi yan sa Romans 3. God set forth a propitiation by His blood through faith to demonstrate His righteousness. Yung dugo ni Jesus, yung kanyang buhay. Propitiation.
Amen. Iyon na naging alay natin upang magkaroon ng kapayapaan tayo sa harapan ng Diyos. Ibig sabihin ng propitiation. To a peace with God. Through the blood of Jesus, nagkaroon tayo ng reconciliation sa ating Panginoon. Because in His forbearance, God has passed over the sins that was previously committed. Ano man ang mga nakamit natin dating mga kasalanan, amen, if you will put your faith and believe in what Jesus did, sabi doon, all the sin that you have previously committed, amen, God will pass over those sins. Kalilimutan niya. To demonstrate at the present time His righteousness, that He might be just and the justifier of the one who has faith in Jesus. Kaya po, huwag kayong maniniwala sa mga nagsasabi na ako hindi lalagay ni Lord sa impyerno kasi mabait naman ako. Sasabihin, napakasama naman ng Diyos na yan, na sinasamba ng mga born-again Christian. Kasi yung Diyos na sinasabi mo, ilalagay sa impyerno forever ang tao na kung saan hindi tumanggap kay Kristo. Amen. Hindi siya masama, siya ay mabuti. At siya ay makatarungan. Hindi siya pwedeng kung saan, for your sake, ay magiging, hindi ako makatarungan. Na forsake ng taong ito na ayoko mapunta sa impyerno, okay, this time hindi ako magiging makatarungan. Ililigtas ko na lang, dadaling ko siya sa langit kahit hindi niya tinanggap ang aking anak. Hindi ganun ang Diyos. Siya ay makatarungan. At makatarungan siya sapagkat napakaraming warning dito sa Bible na kung babasahin lang natin, na kung saan naroon ang nalalapit na puot ng Diyos na ipupour out niya sa mga tao na rebelde, tumalikod sa Kanya at hindi nanampalataya sa Kanya. Sapagkat ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig at Diyos na makatarungan. That's why on that cross, mercy and judgment met at the cross of Calvary. Love and justice met on that hill of Calvary. Praise the Lord. Yes, God is the God of love. God is the God of love. And God is the God of mercy. But God is the God who is just. Yun po itatandaan natin at hindi yan magbabago. Ang Diyos ay hindi nababago noon, ngayon, at magpakailan-kailan pa man. He will remain the just, the justifier of the one who has faith in Jesus. If I will ask you today, why are you celebrating Christmas? Why will you celebrate Christmas? Amen? E marami sa atin, ilang taon na nagsa-celebrate ng Christmas, hindi po nila alam ang reason. Bakit sila nagsa-celebrate ng Christmas? Ang alam na nila, itong celebration na to, napaka-busy lagi. Kailangan bumili ka, mag-prepare ng mga regalo, magastos. Amen? Ganun. And I hope hindi ganun ang ating pagkadarating Christmas, yun na nasa kaisipan natin kasi iisip natin, iyon ang way to celebrate Christmas. Na kailangan bumili ng regalo kasi baka sumama ang loob ng aking asawa, sumama ang loob ng aking anak o aking mga inaanak. Amen? Kanina sabi nga, Jesus is the reason for the season. Merong isang busy na ina. Amen. Na kung saan puno yung kanyang shopping cart ng lahat ng regalo na binili niya para sa Christmas. Kasama na doon yung pang Noche Buena. Kasama na ron yung mga groceries niya. And sapagkat siya'y nag-iisa, tinulak niya yung pushcart niya papunta doon sa elevator,
and Viola. Pagdating sa elevator, punong-puno ang elevator. And it took her many hours, waiting on that elevator na kung saan maging available. At nung nagkaroon siya ng pagkakataon, amen, talagang stress na. Sino yung mga ganun dito? Stress na. Salamat, may timo na, no? Amazon. Uy, social, Amazon, ha? Timo. Actually, during these two weeks, parang doorbell sa amin ng Timo at saka ng Amazon. Pero that time, siguro hindi po uso ang Timo at Amazon. Nung siya makapasok ng elevator, sabi niya, sino ba nag-imbento ng Pasko na to? Dapat mamatay na. So, sobrang stress. Tapos may isang tao doon na sa sulok, sabi, pinatay na siya. Bagay, hindi lang siya namatay, nabuhay pa siya. Pinatay na siya. At tayong pumatay sa kanya. Tayong mga kaaway ng Diyos. Amen ba? Praise the Lord. So, I just want for you about to gauge, when you say demonstrate, in the Greek word it says, synestemi. Yun po yung sa Greek. I don't know if I pronounce it right. Synestemi. Amen. Ang ibig sabihin nito ay commend. Pag sinabing demonstrate, it means commend. To prove. Ano pa? Of course, to demonstrate, to show. Amen. To display. To exhibit. Yan po ibig sabihin ng demonstrate. Amen. Ang ibig sabihin ng systemi, yung original text niya in Greek. So, how many of you have been to Expo? Yung Expo naganap, 2022. Hindi lahat. Ano yung mga nakita niyo yun? First of all, ano ibig sabihin ng Expo? Ha? Exposition, di ba? Or exhibition, ibig sabihin ng Expo. From the word expose, tama. In Latin word. Expose means to display, to publish. Kaya nga sa Expo, or sa GITEX, di ba? Exhibition din yon. Doon ko makikita yung mga different, sa GITEX, yung different information technology, na makita na natin doon, advanced technology, mga software. Amen. And I've been to GITEX before. At ma-amaze ka sa mga makita mo mga technology doon, advanced technology, na noon mo na makikita, they are showcasing or they are displaying, amen, demonstrating ano ba yung product nila. Sa Expo naman, they are displaying ano ba yung kultura nila as a nation. Ano ba yung mga mamahalaga na makikita natin doon about that nation. Yun po yung sabihin. The way also God demonstrates His love toward us, He was exhibiting, amen, displaying and commending His love for us, amen, proving, amen, with clear validity na ito yung pag-ibig ko sa iyo. Yun ang ibig sabihin nun. Ang problema, nung tinanong ko kayo kung kayo nakapunta na Expo, maraming pang hindi nakapunta. So wala kang masasabi sa akin about Expo. Di ba? The same way, God demonstrated His love toward us. Ang sabi natin, hindi lang para sa Kristiyano, para sa buong tao, sa katauhan. But many people ignoring yung exhibition ni God. Ignoring yung great show, masabi natin, greatest show on earth. Ignoring it. Bakit? Because meron tayong mas prepared na kung saan gusto nating masilayan that will give pleasure sa atin when we look at that. Amen. Last Friday, amen, some of them heard about my exhortation about this verse. Amen. Gazing upon the beauty of the Lord. Because throughout the week, amen, last week,
Amen. When I was, in intense, na nagpe-pray kay Lord, ang dami niya mga binibigay sa akin word. A simple word. May sinabi siya sa akin, intimacy. May sinabi siya sa akin, quality of life. And one of the things that sinabi niya sa akin, beauty. Secret place, beauty. And when I look at this verse, ito yung sinulat ni Haring David. Kilala niyo si Haring David? Amen? Si Haring David, na kung saan, a great king, a rich, popular, mighty, amen, handsome, sa kanya na lahat ng qualities. Pero sabi niya rito, one thing I have asked of the Lord, that will I seek after. That I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, and to gaze upon the beauty of the Lord. Ano to gaze? Pagmasdan ang kagandahan ni Lord. And to inquire in His temple. You know what? When God gave me this word, beauty, it really changes everything sa aking perspective sa buhay. Wow. Yes, because tayo po, tendency natin, we want to explore in this beautiful world. We go to places, beautiful places, right? Some of you have, kagagaling nyo lang sa inyong bakasyon. And why you went there? To see the beauty of the country, right? Amen? Ang tagal nyo pinaghandaan yan. Nag-ipon kayo para mapunta dyan to travel. In which good, especially if your family, I recommend that. Amen? Kung mayroon naman kayong gagastusin, pero kung mangungutang kayo, hindi ko nirekomenda. Punta kayo doon, ang tagal nyo pinag-ipunan, pinlano, but nung pumunta kayo doon, wow, na-amaze kayo. Pero after a while, that excitement easily fade away. Is it true? Napakadali lang, di ba, yung excitement. Tumapunta mo na, nakita mo yung beauty ng lugar with your own eyes. Pero after that, maghahanap ka na naman ng panibago na isang magandang lugar na pipiling mong puntahan para magkaroon ka ng tinatawag na pleasure sa buhay mo. Amen? Amen, sinasabi ko, hindi po yung masama. Amen ba? Hindi po masama. Kami rin talaga, willing namin punta sa ibang lugar to visit these beautiful places. But then as a Christian, when God was telling me the beauty of the Lord, the beauty that is everlasting, the beauty of His salvation, the beauty of His glory, na kung saan right at your own bed or floor ng bahay mo, you can experience, you can see, the beauty of the Lord. The sad thing is many born-again Christians who are saying they are born-again Christian are missing the great excitement, the pleasure of looking or seeing the beauty of the Lord. Kasi pagising ng umaga, ang dami na nating mga iniisip at nakakalimutan natin ang isang napaka-importanting bagay. Alam niyo yung mata natin, napaka-amazing na mata natin. Compare niyo sa mga camera ninyo, yung kanyang, what do you call that? Yung kanyang nakikitang mga colors, yung mata natin. Amen, yung pixels or like that. Napakataas ng pixels ng mata natin compare sa mga camera na yan. Ba't tayo binigyan ng ganong mata ng Panginoon? So that yung mata natin is, mamasdan natin yung ganda ng kanyang mga kinreate, na through that creation, makita natin yung beauty niya. Amen ba? Amen. Hindi lang yan, binigyan tayo ng mata so that we can also what? We can also see and look. Yung spiritual eyes natin na inopen niya nung tayo born again Christian. I-open our spiritual eyes to see yung beauty na kung saan hindi makikita ng mga ordinary eyes. And that is the beauty of the Lord. I like David when he said that. Amen. Sabi niya, one thing I have asked, one thing I have desired in this life,
one thing that I will seek. Can you imagine David? He has all the money, he has all the power. But sabi niya, one thing I have desired in my life, to dwell in the house of the Lord. How excited are you when you're coming to the house of the Lord? How excited are you when you are praying? Is it like David? This is one thing I desire, Lord. Yung paggising mo pala, nangingiti ka na, Lord. Ito na naman, Lord, this morning, ano naman papakita mo sa akin? Anong kagandahan papakita mo sa buhay ko? In the house of the Lord, in the presence of the Lord, that's what it means, in the presence of the Lord. That's where we can see the beauty, amen, that this world cannot offer. The beauty na nami-miss ng napakarami sa atin sapagkat busy tayo in so many things. Nakakala natin, yun magbigay sa atin ng pleasure, yun magbibigay sa atin, amen, ng satisfaction. Pero, well, they are not. Amen? We are there pursuing how to be rich, and we have all the money, pero hindi ka pa ni-satisfy. Amen? Nung dati, sabi mo, pag nakapag-asawa ako, kompleto na buhay ko. Pero nung pag-asawa ka, baliktad. Amen? Hallelujah. Pero andun na. Kala mo yun yung magbibigay sa'yo ng pleasure. Amen? Of course, blessing yung mga asawa, ha? Ha? Yes, I am so blessed with my wife. Blessing sila. But what I'm trying to say here is, ano ba yung makapag-satisfy sa atin completely? Yung sinasabi yung beauty na kung saan everlasting, that it will not fade away. Sabi ko nga nung sinabi ko, the secret place of the Most High God. Sabi, he who dwells in the secret place of the Most High God. Napakapalad nyo mga kapatid. Napakapalad ko kasi tayo yung binigyan ni Lord ng secret place. Kahit anong dami ng pera, amen, ni Elon Musk, hindi niya alam yung secret place of the Most High. Pero ako binigyan niya ng access by faith to the secret place of the Most High. Na kung saan when you dwell, is there not only the beauty, all the satisfaction, contentment, blah, 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 protection ni Lord ay nandoon sa secret place of the Most High, in which we always miss that sa buhay natin. Just like how we miss the many Christmases na hindi natin alam ang reason kung bakit tayo nag-celebrate ng Christmas. Amen? Pag nakakita tayo ng mga decoration, we are so amazed with this Christmas tree. Sabi nga 2010, the most expensive Christmas tree nangyari sa Abu Dhabi. Many people were what? Amazed. When you see the nativity display, ano nakikita nyo doon? Yung bituin. Amen, nando sa top. Nakita nyo yung tatlong lalaki na nandoon, na nakaluhod. In which mali naman ang pagkakadisplay nun. Kasi nung dumating yung wise man na yun, malaki na si Jesus, hindi siya sanggol. 2 years old na siya na binisita. Amen, ng wise men. Kaya mali yun, nativity. Yes, nandun, nakita natin sa nativity, yung mga shepherd na nag-worship doon sa bata. Yung mga wise men. Pero ano yung maganda doon? Yung sentro kung sino nandoon. Ang sineselebrate natin, bakit tayo nag-celebrate? Is kasi ang Diyos ay nagkatawang tao. He was born under the law that He can save us who are born under the law. Kinakailangan niyang pumunta sa sinapupunan ng isang babae upang ipinanak siya bilang isang tao. Because God is righteous. Amen? Hindi siya nag-shortcut, di ba? Hindi siya nag-shortcut na dumating na lang si Jesus. Amen? Hallelujah, December 25, malaki na siya. Ipapako na lang sa krus, hindi. He went to that process. Kasi si Lord hindi siya nag-shortcut. At ganun yan dinemonstrate ang pag-ibig niya sa atin. Hindi shortcut.
Amen. To gaze upon the beauty of the Lord, that's why our prayer today is what? Open my eyes to see the wonderful things of your word. Turn my eyes from looking at worthless things. Because nowadays, ang culture ngayon, isa mga tao lagi nakatutok sa kanilang cellphone. Amen. Spending and wasting their time in something that they're so amazed of looking, of gazing, of beholding, na at the end of the day, pagod na pagod ka. Na at the end of the day, sabi mo, ang dami ko naman sinayang. Kanina magbabrowse lang ako, pero 3 oras na ako hawak ang aking cellphone. And then when you are praying, 5 minuto, 10 minuto, naghihili ka na. That's our sinful nature, mga kapatid. Pero thank God because He has given us the access by faith. Wag po natin sayangin na 2025, papasok tayo, ganun pa rin ang ating view at perspective at thinking ng ating kaisipan, ng ating buhay. Kasi sayang, maiksi lang ang buhay natin dito. Maiksi lang, mga kapatid. God wants us to enjoy life while we are here. Hindi ibig sabihin, wala ka ng problema, magkakaproblema pa rin. But still beyond ng mga suffering at mga hardship, mga tribulation natin, we can say, Lord, thank you pa rin. Kasi through these trials, dito mo ko sinashape ang aking faith. Amen? Praise the Lord. So that's what we're going to pray. Because one time, amen, hallelujah, doon sa Genesis, sabi ni Lord sa kay Adam at Eve, lahat ng mga puno na yan at bunga na yan, you can freely eat. They are good for food and pleasant in your eyes. At doon sa garden na yon, hindi lang yung mga trees na yon, nandun yung tree of life. At doon sa gitna ng garden na yun, nandun pa yung isang tree. That is what? The tree for knowledge of good and evil. At may sinabi ni Lord, huwag niyong kakainin ang bunga niyan. Siguradong mamamatay kayo. Kanginang umaga, 2 sapatos, pair of shoes. Pinakita ko kay nanay, tsaka kay Amor. Sabi ko, alin ang bagay sa akin? Ganon tayo, di ba? Huwag tayong malilito bilang mga mananampalataya. Dapat alam na natin kung anong pipiliin natin. Piliin natin what is good and to refuse what is evil. Minsan kasi ganito pupunta ka, mahal, bagay ba tong damit ko? Tapos sabi niya, hindi bagay. Hindi, pero prepare ko to Iniintay mo lang confirmation niya, di ba? Ganon din tayo kay Lord. When we are praying, when we're asking God, Lord, bagay ba to? Bagay ba tong magiging partner ko? Sabi ni Lord, hindi yan bagay. Unbeliever yan Pero Lord, itong gusto ko I like God because He's a gentleman. Hindi ka niya pipilitin. Pero you will earn the consequences ng mga pinipili nating mali. Kaya sinabi niya sa Israel, nung sila papasok ng promised land, nung kanilang lilupigin ng Jericho, sabi niyang Panginoon, lahat ng spoils, amen, silver, gold, kunahanin ninyo, ilagay ninyo sa treasury. Pero may isang Achan. Anong sabi? Kinuha ni Achan, amen, yung 200 shekels silver of Babylonian garment and a wedge of gold, about 50 shekels. At nung tinanong siya, kasi nagapi, amen, ang Israel, dahil sa kasalanan iyon, nadamay 36 na katao na matay dahil sa ginawa ni Achan. Kaya ang tawag sa kanya, troublemaker. At nung siya ay sinita, bakit mo ginawa yun? Kasi nabighani ako sa ganda ng 200 shekels of silver, of Babylonian garment, and 50 shekels of gold. Saan mo nilagay? Nandun sa may tent ko, ibinaon ko. Di ba ganun? Kapag ka alam nating mali, gusto natin itago. Kapag ka mali relasyon, dati tinatago, ngayon nga hindi Pero dahil doon, nadami ang iba. Bakit?
Nabighani siya sa ganda. Kaya ang prayer natin, turn my eyes away from looking at worthless things. Open my eyes to see the wonderful things of your promises, of your word. Amen. Yung dinidisplay mo na ito, the demonstrating your love, ay makita ko ang lubos na kagandahan ito ng pag-ibig mo sa akin. Si David nagsulat nito. Amen. Si David after God's own heart, inabighani rin sa ganda ni Bathsheba. Nasabi doon, nung time na mga hari ay yun ang season para pumunta sa gera, ang ginawa ni David, siya ay namasyal sa kanyang bubong ng kanyang palasyo. At sa kanyang pamamasyal sa bubong ng palasyo, nakita niya si Bathsheba naliligo doon. At nagtanong siya, sino ba'y napakagandang babae na yun? Sabi siya ay asawa ni Uriah. Ibig sabihin, doon pa lang sila sabi, oops, may asawa yan. Pero ano ginawa ni David? He was what? Tempted. At pinakuha niya yung babae, sinipingan niya at nabuntis. Para makalusot sa kanyang kasalanan, tinawag yung asawa ng babae, si Uriah, pumunta ka rito. Kasi ang plano ni David, yung asawa ni Uriah, pasisipingin niya sa kanya kay Bathsheba nang sa ganon para sabihin siya nakabuntis kay Bathsheba. But you know what? Nagulat si David nung si Uriah, amen, imbis na pumunta sa asawa niya, ay nandun sa kanya hagdanan ng kanyang palasyo. Sabi ni David, bakit ka nandyan? Sabi, Haring David, hindi ko yata magagawa na habang sila Joab ay nagpapakahirap, nagpapakamatay sa gera, ako ay pupunta sa asawa ko para magpasarap. Hindi ko yata kayang gawin yon. Yun ang napakalaking sampal kay David. Kasi yun ang time na dapat nasa gera siya, handun siya, naghahanap, nagre-relax, at iyon, doon siya. A mighty man of war, yun pala yung kanyang weakness. Lust of the flesh. Mga kapatid, itong mata natin, napakadali nating ma-deceive. Kasi kung nandito sa puso na to, sabi nga nung kapatid natin, sabi nga raw sa mundo, di ba, beauty is lies in the eyes of the beholder. Sabi ko, hindi. Beauty lies in the heart of the beholder. Ano yung mga nasa puso natin? Ano yung mga desire natin? Ano yung mga inaas natin kay Lord? Ano yung sinisik natin sa bundong ito? Sabi nga sa I think Ecclesiastes, God made man upright, but he sought a lot of schemes. Napakarami niya iniimbentong bagay. Amen? Praise God. And here in Dubai, it's very easy for us to get tempted. All the glitters of gold, all the glitters of light. Nawa, amen. Hallelujah. Nasa papasok ng 2025, sama-sama tayo, amen, magkaroon ng ganyang godly desire. Because I'm still under construction, and says how God is constructing me. Amen. Hindi pa ako nakaka-arrive. Ang dami pang tinuturo ni Lord sa akin. Amen. And thank God because as we open our eyes, we need to open our ears also to listen to Him. Because at the end of the day, sa buhay natin, is nawala tayo makapas doon sa karera na binigay sa atin ng Panginoon. That one day God will tell us, welcome, my good and faithful servant. Amen. Amen. So I'm inviting everyone to rise up. We're going to pray. Ito yung pag-pray natin, fixing our eyes to Jesus, the pioneer and perfecter of faith. For the joy set before Him, He endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Maybe parang gasgas na yung preaching about the cross.
Na parang wala ka ng excitement. But when you gaze upon the beauty of the Lord, when you desire of the beauty of the Lord, even the cross will be beautiful to you. Amen? It may seem so violent ang nangyari doon sa cross, pero para sa iyo, Lord, it's so beautiful. Kasi kung di mo yan ginawa, Lord, saan ako pupunta? Harap ako sa iyo na batbat ng utang at kasalanan. That even this Christmas, you will say, this is a beautiful Christmas. Because you know the reason why you celebrate it. Hindi ka stress. Amen? But you are content and satisfied. Not only during those special occasions or New Year, but every day of our life. We can experience. Amen. This life, to enjoy it to the fullness. Because Jesus came to give us life and life abundantly. And that life is a life of fullness. A life that is abundantly blessed spiritually. Amen. Emotionally, relationship-wise, financially, materially, in every areas of our lives. Just a couple of things. Amen. What practical implications does Romans 5:8 has for your relationship with others? Amen. As you reflect on these personal questions, what is your response to this overwhelming display of God's love? Amen and amen. God bless you and Merry Christmas to one another. In Jesus' name.